Kagaya na sinabi ko kanina, meron lang akong gustong sabihin sa inyo lahat. Alam ko maraming nanonood ngayon pero importante po ito. Noong last Friday po, August 7, meron pong lumabas na write-up. Ito po galing sa Rappler. At meron pong sinabi doon na ako daw ay nag-hijack o bilang I stole the show. Ayan po, kung napapanood nyo, ayan. Willie Revilla may hijacks Roque press briefing to promote charity GMA show. At ito po ay sinulat ng isang writer o reporter na ang pangalan niya ay Pia Ranyada. Okay? So, hindi ko po siya kilala. At sinulat po niya yan noong Friday, I think, no? Una sa lahat, ipapaliwanag ko lang ho yung sitwasyon na yon. Bago pa mangyari yan, about 2 weeks ago, lagi kong sinasabi dito sa ating gobyerno, sa inuman nung pwede magsalita dito, na open sila magsalita para po sa impormasyon ng ating mga kababayan. Well, MMDA, una ko na imbitahan dati dito si Secretary Nograles, na napakaganda ng interview ko, napakaganda ng papaliwanag niya. And then, nung lalabas na yung mga jeep, mga buses, inimbita ko ang MMDA, of course, Secretary, no? Tama ba? Yusek, o ano man, si Miss Celine Pialago. So, para may explain ho niya kung anong dapat gawin. And then, one time, nasabi ko din ho, dito sa programang ito na mas maganda ho ma-explain para sa ating mga kabayan kung ano ba yung NECQ, GCQ, ECQ, para ho meron kaming kaalaman. Tayong lahat, hindi lang ako, para po sambayan ng Pilipino. And then, last Sunday ho, si Secretary Harry Roque, as a spokesperson ng Malacanang, tumawag siya sa akin early morning. Nagulat ako, sabi niya, Willie, di ba nag-guess ako sa'yo? Pwede bang tulungan mo kami? Kasi kailangan ko magsalita dahil nagsalita ang presidente, sabi niya, pag nagsalita ang presidente, kailangan maisabi ko yan sa sambayan ng Pilipino, sa ating mga kababayan. Ang nangyari po, naisa na po yung kanila pong RTVM studio sa Malacanang at ang kanila pong PTV4 dahil nagkaroon din ho ng mga cases doon na naging positive. So, sinarado daw po yun. So, wala po silang studio magagamit. So, nung tinawagan ho niya ako ng umaga, right there and then, pumunta na po ako sa Will Tower, ako na ho nag-asikaso. Inasikaso ko, at ito po yung studio, kung pwede natin pakita. Yan po, pakita lang natin, direct yan. Yan po yung studio na ginagamit po ng Secretary Harry Roque. Magmula po last week, starting last Monday, dahil nag-direktiba po ang ating mahal na Pangulo dahil sa request po ng ating mga frontliners na doctors at yung mga medical, of course, nurses. Ayan po, ginawa ko po ng paraan yan. Yung mga tao, ako ho nag-ayos yan, kami ho dito, early morning para may magamit po si Secretary Harry Roque. Ngayon ho, parang nung start pa lang nung Monday, sabi ni Secretary Harry Roque, Willie, pwede bang lumabas ka lang para lang pasalamatan kita? Sabi ko, sir, hindi ho appropriate dahil hindi naman ako politiko and also I have my own show. So, dumating yung Monday, Tuesday, and then I think, nahinto ba sila ng walang Thursday. Bumalik sila last Friday. Noong last Friday po, sabi niya, baka huli na namin itong araw, pwede bang lumabas ka lang para lang mapasalamatan kitang personal. Kaya nung lumabas ako, nagbuhat pa ako ng bangko, di ba yung ibang pagbubuhat ng bangko, binuhat ko talaga yung literal na bangko. At di pa medyo naging masaya para to lighten up the situation na parang masyadong mabigat. So yung pagbibigay ko ng tulong na yon dahil sa napapanood ko sa mga news, yung 24 oras, yung ating mga dakila kung tawagin natin mga super na mga jeepney na namamalimos na, doon na nakatira, yung mga anak nila. Ang hirap po. Medyo naramdaman ko doon na mahirap ang buhay nila. Hindi lang naman sila, tayong lahat. Meron naman akong konting naipon, hindi ho nila alam na magbibigay po ako nung naipon ko na yon na pwede naman. Kaya ginawa ko ng paraan, kahit paano pinagpala naman po tayo na may programa pa rin tayo, may mga sponsors to na pinakiusapan namin na makatulong. Alam nyo, yung pagbibigay ko ng 5 million na yon, galing ko sa sarili ko yon na pinagsikapan ko, pinaghirapan ko, yun po'y galing sa akin. At hindi po alam ni Secretary Harry Roque at of course si Governor John Vic Remulla nandun at buong tiga Malacanang na nandito. Wala. Naisip ko lang ho yun, ano kaya pwede kong gawin na ikabubuti po at yung bang maitutulong sa ating mga kababayan na nagdurugo ang puso ba pag nakikita mo mga kababayan mo hirap na hirap, samantalang ikaw naman kahit papano maganda ang buhay mo. Shinare ko lang po yung kakayanan ko at nangako din naman po ako na kung kaya ko pang tumulong, gagawin ko yon. Parang napasama pa ako sa iba na parang nagbuhat ako ng bangko ko
parang nagyabang pa ako. Hindi ko maintindihan bakit may ganyan mga klaseng tao na gusto ko lang, saka wag niyo ako sabihan na wag mong ibigay sa DSWD, wag mong ibigay sa LTFRB. Kanino ko ho ibibigay yan? Hindi po ako pwedeng pumunta sa mga jeepney drivers. Una, may batas. May COVID. Di ba? Paano kung bibigyan? Magkakagulo po yan. Baka mapasama pa, mahuli pa ako, sila po yung mapasama pa. Kailangan po siya kinaukulan. Kaya ho binigay ko kay spokesperson, Secretary Harry Roque yung 5 million. Sa totoo lang po, ang pagbigay ko ngayon, ayan, hindi ko pa binigay yung check. Sabi niya, Willie, ayusin mo na lang sa LTFRB yan. Ang in fairness naman po sa LTFRB, I think andito yung mga pangalan nila, no? Okay, andito sila. At yan, sa OWA, si Mr. Hans Kakdak sa OWA, Ms. Goddess Hope Olivares ng Elvira ng DOTR, LTFRB Chairman, Mr. Martin Delgra. Alam mo, sabi na in fairness, Willie, kanino mo ba gusto ibigayan? Sa mga nangangailangan na ating mga kababayang, mga jeepney driver na talagang namamalimos na. Hindi ho sila magbibigay. Ako din, pero sila lang ho magbibigay. May piston, may pedjodap. Ibibigay ko to sa mga presidente ho ng mga jeepney drivers. So para lang ho maliwanag, hindi ho ako nagbuhat ng bangko ko, hindi ho ako nagpasikat. Wala ho akong alam kung kanino ko ibibigay ang perang yon. At sa totoo lang ho, hindi lang ho yan ang ibibigay ko. Sa susunod na buwan, dito ko nasasabihin, baka sabihin ho, nag-hijack na naman ako. Ang alam ko sa hijack, may hostage ka, may dala kang armas, at nag-hijack ka. Ang ibig ko sabihin, hindi ho magandang pagkasulat, hinijack ko daw ho yung programa ngayon. I was invited by the secretary, bigyan ko ng pagkakataon dahil dito ho sila. Actually, kung hindi pa ho sila pwede sa Malacanang studio, dito pa rin, welcome po sila dito. Para malaman po ng ating mga kababayan kung ano ang announcement at ano po ang sasabihin ng Presidente. Because he is the spokesperson of the President. Ngayon next month kung kailangan ko pang tumulong, gagawin ko. Dito ko na po sasabihin yan. Another 5 million sa ating mga kababayang naghihirap. Yun lang ho. Sana ho, Miss Pia Nanyada, wala akong pinagsisikat at hindi ko kailangan gawin yon. Alam mo bakit? Ang mga bida dito sa programang to, yung mga nangangailangan. Sana sa pagsulat mo, alamin mo muna kung ano istorya. Kaya nga sinasabihan kayo na fake news kayo eh. Hindi totoo ang sinasabi mo. Never ka kung hijack. Kung pala ang hijack ay kabutihan, mag-hijack na lang tayo kung magbibigay ang mga hijacker na 5 million. Yun lang po, huwag kayong mag-alala. Nandito ang tutok tuwing GMA7 ang inyong lingkod. Tutulong kami habang buhay. Thank you very much. Alright. Yun lang po. Maraming salamat. Secretary Harry Roque. Thank you so much, Miss Queenie. Maraming salamat. Hello everyone! Mga kapuso, I'm Donita Knows. Nagustuhan niyo ba ang video na to? Marami pang hinanda para sa inyong lahat. Kaya mag-subscribe lang sa official YouTube channel ng Wowowin. Don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated.